92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na. It's 11 minutes makalipas ang alas 12 ng nagmamadaling tanghali. Paingayin na nga po ang inyong mga radyo. Lalo na kung yan ay nakatutok dito sa Radyo 5. Oo, be proud. Ipagmalaki nga po natin. Dahil alam nyo ito hindi na basta chismis lang dahil ang 92.3 Radyo 5 ay isa na talaga sa mga pinakatinututukan. Round the clock pagdating sa mga impormasyon, pagdating sa mga balita, at syempre dito sa entertainment din at sa mga kwento ninyo. Nahatid na mga programang katulad ng H2H, ng Heart to Heart. Ay, salamat po sa inyo mga kapatid. Kaya naman ngayon pa lang, galing-galingan na rin natin. Galing-galingan na rin natin ang pag-iingay at pagtangkilik sa ating iba't ibang bahagi ng ating programa. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga kwento para sa H2H Confessions natin. At dito rin sa Dear Kuya Poy, i-follow nyo lamang po kami sa 92.3 FB page namin. Lahat po ng mga programa, si Manong Ted, si DJ Chacha, ayan, si Dr. Love, si Laila Chikadora, yung kanina, nakakwentuhan ko lang dito. Hindi ko lang maikwento yung mga pinag-uusapan namin off the air si Lourdes Vera. Ay, mga pinagkikwentuhan lang namin, di ba? Yung mga ganyan. Sama na po kayo. Dito. Sa ating biyaheng 92.3 True FM. H2H Confessions. Kahit 7 taon nang hiwalay sa dati niyang asawa, itong ating kapatid na si Mar ay palagi raw pinagseselosan ng war freak niyang jowa na si Ivy. Ibig sabihin pala ay ex-jowa na si Ivy. Yan ay kahit na ang dahilan ng kanilang komunikasyon ni Mar sa dati niyang asawa ay yung mismong para sa suporta na lang sa kanilang nag-iisang anak. Kaya nakikipag-usap pa rin pala itong si Mar para na lang sa anak. Kaya imbis na maging maayos at payapa yung co-parenting nitong si Mar at ni si Ivy, naku po, eto na nga mga kapatid. Laging humahantong sa gulo at sa matinding problema ang kanilang mga pag-uusap. Pagka may pagkakataon na makakausap yung ex-jowa nang dahil dun sa bata, ang dami pa rin mga hanash nitong si ate mong girl, tanungin po natin yan kay Mar. Mar, magandang tanghali sa'yo pare. Good afternoon po, kuya. Kumusta ka naman ngayon? Nasa trabaho ka ba? Actually po, nagda-lunch po ngayon. Anong ulam? Shanghai po, paborito. Shanghai? Ano ba yan? Nasa labas ka ba kumakain? Nasa bahay lang? Sa labas po, kuya. Kaya po, naka-break po kasi ako ngayon sa work. Yun. Sige, samantalahin na natin. Ano ba ang sausawan mo dyan sa, lumpiang Shanghai mo? Ang paborito ko po dito, banana ketchup po Yung banana ketchup. Yung iba gusto, yung yung may chili ng konti. Yung iba naman, ayaw ng may sausawan. Nangangasiman siyan, parang ako. Rekta, yun ng pero sige, masarap sanang pagkwentuhan kung ano yung nginunguya mo ngayon, hinangata mo ngayon, pero masarap din na pag-usapan itong sinasabi mo sa amin. Ano ba nangyayari doon sa ex na asawa mo ba? Kasal ba kayo dati nitong si Ivy, Mar? Hindi po kuya, live-in po kami pero meron po kaming anak. Okay, at ilang taon na nga kayong hiwalay nitong si Ivy? 7 years na po kaming hiwalay, Kuya Poy. 2 years po kami nagsama. 2 years na nagsama, nakabuo ng bata, 7 years nang hiwalay sa ngayon. Si Ivy ba ay meron ng ibang karelasyon? As far as I know po, Kuya, parang meron na rin po Parang meron? Bakit hindi mo alam? Sabi mo may communication ka naman. 7 years na po, Kuya Poy. So, parang alam niyo po yan, hindi na po namin napag-uusapan yung ganung bagay. Yan. Kung baga ang concern na lang po namin is yung bata po talaga. Okay. So ikaw naman, meron ka na rin bang karelasyon sa ngayon?
Opo, ito pong girlfriend ko po na to. Kaya Oo. lang po, sobrang selosa po eh. Napaka-wild trick po. Hindi ko Selosa. na po alam kung anong gagawin ko. Ayan. Ay, sandali. Linawin natin. Ang War Freak ay si Ivy, itong jowa mo, ngayon. Opo, ngayon po. Hindi yung ex mo. Ay, hindi po. O yan, ayusin lang natin yung kwento ha. Kasi yung pagkakaintindi ko kanina, ang War Freak ay yung nanay nung anak mo dati. Hindi naman pala yun. Ay, hindi po. Ito hindi pala, ayan, jowang War Freak, pinagseselosan yung dating asawa ng kanyang, hindi pala dating asawa, dating partner. O yan, pasensya na po kayo para sa mga nakikinig sa atin, para humakasunod tayo na maigi. Oo. My bad. Ayan. Dahil sa selosa, ang iyong girlfriend, gano'n na kayo katagal nitong girlfriend mo ngayon? Si Ivy? Mag-iisang taon po, Kuya Poy. Mag-iisang taon na rin po. Kaya lang po, madalas po talaga namin na pag-aawayan. Oo. Napaka-selosa po. Oo, Kasi pero po, even po yung mga katrabaho ko, minsan napagseselosa na rin po eh. Naku po. Baka napakagwapo mo naman. Masyado ka ring attractive, hindi kaya? Gwapo ka ba, pare? Beauty is in the eye of the beholder, Kuya Poy. Sa sasabihin mo. Beauty is in the eye of the beholder. Ayan, okay. Siguro mahal na mahal ka nitong hindi siguro. Totoo na mahal ka niya, no? Pero kahit na sinasabi mo sa kanya, nung bang nililigawan mo siya, na-explain mo sa kanya na ikaw ay merong anak sa pagkabinata? Opo, which is na tinanggap naman po niya. Kaya nga po, recently, medyo parang out of place na po yung pagiging selosa. Kasi kung hindi naman po niya tatanggapin yung anak ko, hindi ko naman po siya ipo-pursue. Oo, hindi naman talaga pwede yung ganun. Tsaka bago mo itinuloy yung paniligaw mo sa kanya noon, sinabi mo na may anak ka sa pagkabinata, umokay siya, pero ngayong eto na, kayo na, at isang taon na nga, ano ba yung mga ginagawang eksena nitong present mong girlfriend? Ang pinaka-recent po na ginawa niya is, kasi po, hawak niya po yung Facebook ko eh. Siyempre, dahil mag-girlfriend, boyfriend naman po kami, may tiwala naman po kami sa isa't isa. Hawak naman po niya account ko. So, nagulat po ako ng madaling araw na biglang minessage po pala niya yung ex-wife ko na parang pinagseselosan niya, na parang pinagsasabihan ng kung ano-ano masasamang salita. Ano? Katulad ng? Pinasabihan po siya na maharot, gano'n daw po, na wag na raw po akong kausapin. Pero ang conversation nung ex-partner mo ay tungkol lang dun sa bata. Makikita niya yun. Yes po. Oo, at wala nang lambingan, wala nang harutan. Wala naman talaga. Wala po kasi, po ako siyempre tayo pong mga lalaki. Mga loyal po tayo. Ay, siyempre. Oo. Kahit po ganyan na may anak po ako sa iba, siyempre yung pagmamahal ko po, nasa kanya, yung attention ko nasa kanya rin. Sa bata. Doon sa bata. Opo. Malinaw yan. Nasa bata na lang po talaga yung attention po namin dalawa ng ex-wife ko. Correct. So, yung parang po sa aming dalawa, sa amin ng ex-wife ko, wala na po yun. Yung bata na lang po talaga yung talagang pinapakailaman ko. Oo. Maitanong ko lang sa iyo, Mar, gaano ba kadalas naman yung communication ninyo ng ex-wife mo? Nagko-communicate lang po kami, Kuya Poy, pag magpapadala po ako ng sustento sa bata. At gaano makadalas yun? Weekly? Twice a month? Twice a month po. Opo, kada sahod po. Kada pagkakuha po ng sahod, papadala ko po kaagad. Oo. Ikaw ba, binibisita mo rin yung bata? Hindi po kasi nga, sobrang selosa po ng girlfriend ko. Dahil sa kanya? Siyempre po, alam naman, hindi po kami makakapagkita ng bata ng kaming dalawa lang. Siyempre po, kasama yung nanay. Oo naman kasi 7 pa lang eh. Opo. Oo, 7 years old pa lang. Pero kahit na isama mo siya, hindi niya matanggap? Opo, iba. Alam niyo po yung pakiramdam na parang nagpe-pretend lang siya na okay. Pero deep inside, alam mo na, ramdam mo na, wala, iba talaga, hindi talaga, hindi po talaga tanggap. Okay. Kumusta ba yung pamilya na pinanggalingan niya? Galing ba rin siya sa broken family? Hindi po maayos po yung pamilya na, yung nanay at tatay po niya, pareho pong professional. So siguro po, ayun, makakadala po ng Facebook.
No? Mga nakikita po sa Facebook, nakikita sa internet. Oo, yung mga kwento-kwento na okay. Ayan, pero we can only assume na ganun, hindi pa rin tayo sigurado. Sa pag-uusap ninyong dalawa nitong girlfriend mo, ano yung mga sinasabi niya naman dahilan? Bakit daw gano'n naman siya? Naturalmente, kailangan may concern ka, kailangan may suporta ka doon sa bata. At hindi naman pwedeng dumirekta ka na, anak, magpapadala ko sa iyo ng ganito. Unang-una, kapag ilang taon lang, 7 years old yung bata, hindi naman pwede magkaroon niya ng sarili niyang, ng mga Maya account, ng mga GCash account, di ba? Hindi naman pwede. Kailangan merong adult na dadaan talaga doon sa nanay. Alam ba yun ni nung girlfriend mo, si Ivy? Alam naman po niya, kuya. Anong problema? Talagang aawayin ka, pare? Inaaway ka basta ganun ang usapan? Paano yan? Pagka nagpapadala ka twice a month, di twice a month din kayo, sigurado may away? Kaya nga po ang ginagawa ko po is parang palihim ko na lang pong pinapadala sa kanya. Sa ex-wife ko po kasi doon ko po dinidirect. Gaya nga sabi niyo, siyempre, wala naman pong sariling GCash account o Maya account yung bata. So, dinidirect ako po sa kanya. Tapos siyempre, para po malaman ng ex-wife ko na nakapagpadala na ako, sinisendan ko rin po ng resibo. Para po, pag may end, parang ayun po yung assurance. Kumbaga security ko po yun na... Oo naman, na nagagawa mo. Hindi naman nagpapadala. Para po andun yung resibo na patunay na nagpapadala ako. Sige, nandyan na tayo. Pero ang problema nga natin dito is not with your anak and not with your former partner, no? Ang problema itong si girlfriend. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na masabi sa kanya ang mga gusto mong sabihin, Mar, habang kumakain ka rin dyan ng lumpiang Shanghai. Ewan ko lang. Kanina, masarap ba yung lasa ng lumpiang Shanghai kanina? Sarap po kaya lang ngayon parang medyo pumapait. Parang pumapait, nawawala ng lasa kasi nga, pagka nababadrip ang tao, nag-iiba panlasa natin. Alam niyo ba yun? Pasensya ka na. Medyo nakuha ka namin sa kalagitnaan ng kain mo. Pero hindi. Seryoso, Mar, ano yung gusto mong sabihin na hindi mo naman masabi dahil mahal mo rin itong taong ito, itong si Ivy? Ano yung gusto mong maunawaan niya, maintindihan niya, at sa mga katulad niya na partner? Okay, mapababae yan o mapalalaki, lalo na kapag alam nyo na meron nakaraan o merong pananagutan sa mga bata ang inyong tinanggap na boyfriend o girlfriend. Sige, go ahead, Mar. Gusto ko lang po sabihin kay Ivy na mahal ko po siya. And ilang beses ko naman na pong pinatunayan sa kanya na kahit po ganito yung sitwasyon ko na meron akong anak at meron na unang partner, siya pa rin po yung pipiliin ko kaysa po yun sa ex-wife ko. Sadyang kailangan lang po talaga maintindihan na yung communication po between us is para lang po dun sa bata. To the point na, kaya nga po nasabi ko kanina, sobrang bihira na po namin magkita ng anak namin dahil, yun nga po, dahil mas iniintindi ko siya, mas iniintindi ko yung kung anong iisipin niya. So ngayon po, mas mahalaga sa akin yung nararamdaman niya . Kasi alam ko naman na yung anak ko, balang araw tatantarin niya. Naiintindihan niya yung kung ano pinagdadaanan ko ngayon pagdating ng araw. Yan. Kasi kumbaga, itong girlfriend ko kasi ngayon, nakikita ko na siya na yun talaga yung nawan . Kumbaga, kaya mas nag-i-invest ako ng time sa kanya ngayon. Kasi alam ko balang araw, naiintindihan din niya yung sitwasyon ko lang na may anak ako. Yun lang naman. Mahal na mahal kita. Ayan, sa pamamagitan ng mensaheng yan, nitong kapatid natin na si Mar, sana we be reminded, lalong-lalo na kayong mga tumanggap ng mga partner na alam nyo na meron ng pananagutan, merong anak sa una, meron na silang, kumbaga, sabihin na natin nangyari na ang hindi sana nangyari, pero hindi na natin mababago yun. Yung pagkakataon na tinanggap natin sila, ang mga katulad ni Mar sa buhay natin, kailangan tanggap din natin yung mga anak, yung mga responsibilidad na kakambal nila. Nakakambal nila at hindi natin pwedeng itanggi yun. Hindi pwedeng, hindi, ikaw sa akin lang, yung anak mo bahala na dyan. Diba? Papaano? Baliktarin natin yung sitwasyon. Sa mga katulad ni Ivy, huwag kayong ganyan mag-isip. Huwag kayong masyadong madamot. Especially,
Especially, sabi ko, kaya tinatanong ko si Mar kanina sa pag-aabot mo ba ng suporta ron sa anak mo o sa pakikipagkita? Niyayaya mo ba tong si Ivy? Niyayaya naman daw. Pero talaga mararamdaman mo na bad trip siya, na naiinis siya. Huwag kayong ganun. Oo, kasi yung koneksyon ng inyong partner doon sa kanyang anak sa una, sa nauna sa iyong partner, hindi nyo na mapuputol yan. Hindi nyo na pwedeng itanggi yan. You cannot deny the fact na sila talaga ay merong koneksyon hanggang kamatayan yan. Dugot laman yan ng inyong partner. Pero wag darating sa punto na inilalayo nyo ang loob o iniiwas niyo ang inyong partner doon sa kanilang mga anak. Kasi nga natapos na nga yung relationship nung dati niyang kapareha eh. Natapos na. Ba't hindi mo pa rin matanggap? Insecure? Sige, pwede naman ma-insecure. Pwede yan, pero hindi yan healthy. Lalo na at pinipigilan mo yung isang magulang na magbigay ng suporta at responsibilidad doon sa kanyang anak. Please be mature enough na tanggapin yung ganitong mga pinapasok ninyo na mga desisyon sa buhay. Huwag tayo masyado madamot. Dahil kayo, ito ang katotohanan niyan, Mar. Yang girlfriend mo ngayon, sabi mo nga kanina, mahal na mahal mo at feeling mo siya na in the one. But I'm sorry to tell you this, pero kapag ka ganyan ang ugali, Ivy, ikaw, replaceable ka. Pwede kang palitan ni Mar. Pero yung anak niya, irreplaceable yun. Kahit pa i-deny, ilayo mo si Mar, siya ang tatay nung batang yun. Dugot laman niya yun. Dapat yan ang mas malinaw sa inyo. Yung mga jowa, yung asawa na papalitan. Yung mga anak, hindi mo pwedeng palitan. Kahit pangit yan, kahit ayaw mo, kahit kamukha nung tatay na naghiwalay na kayo, kahit kamukha nung nanay na nanloko sa'yo, yung batang yan, kung sa'yo yan, sa'yo talaga yan. Hindi pa pwede. Pero kapag ka ang jowa, inayawan mo na, pwede mo nang iwan, pwede mo nang palitan. Anak yan Ivy. Sa mga katulad ni Ivy, tanggapin ninyo ang inyong mga partner. Lalo na yan, hindi niya naman itinago, hindi niya ikinubli sa'yo bago inumpisahan yung relationship na meron kayo sa ngayon. Okay? Ang love question of the day natin na kanina ko pa ipinagsisigawan dito. Sana naman po ay inyong sagutin. Paano mo nga ba malalaman kung love o lost ba ang hanap ng jowa mo? Ayan, unang-una, yung iba ay talagang allergic bago natin basahin ang inyong mga komento. Allergic na kumbaga ang tingin nila sa pagka nakita na yung lost. Ay nako, makamundong ano lamang yan. Hindi natin kailangan yan. Dapat love, ganyan. Pero alam nyo ba na kayo ay dapat na meron ding lost para towards your partner? Kaya yan yung katanungan natin na meron tayong desire. Ayan, physical, sexual desire para sa ating partner, and it is normal. Pero yung lust na sinasabi nung iba na kung kani-kanino nakapatungo, yun yung mali. Yun yung iba nandidire. Yun yung inaayawan. Na kahit sino, wag nang masiro. Yan yung mga ganyan. Pero sige, tuloy na nga po natin. Ang katanungan nga, paano malalaman kung love o lust ba ang hanap ng jowa mo? Sabi ni Hangin Digest, sobrang magkalayo yan. Given na totoo ang love na nafe-feel ko using yung small gestures o yung pagiging caring ko sa asawa ko. Ibang klase pa rin kasi. Kung yung love na ibinibigay mo ay mas lalo kasing napapalakas o nagpapalakas ng relasyon ninyong dalawa. Okay, sabi naman ni Macgao Gaming, love yan kung kaya nating tiisin ang panandaliang happiness. Ganun? Di ba parang baliktad? Kapag panandalian lang, yun yung lust. Diba? Kapag ka love, yan yung parang mas pangmatagalan, ganyan. Ito, sabi ni Sergio Gonzalez, lust kung wala siyang pinipiling oras, yung tipong sa bawat pag-uusap nyo ang gusto may mangyari sa inyong dalawa, puro kadumihan ang topic, nawawala yung control sa sarili, at syempre, love naman kung normal ang lahat ng galaw at pag-uusap, may pagnanasa, yes, pero nasa lugar naman. Yun, medyo mas malinaw-linaw,
yung understanding na yan ni Sergio, pero dinefine mo lang eh. Oo, tanong na ay hindi niya naman dinefine. Sinagot niya naman nga. Eto si Darwin Rosel, love kung loyal at honest siya sa partner niya. Lost kung hindi siya makontento sa isa lang. Gusto maramihan. Yan nga yung sinasabi ko. Ang pagkaunawa o ang dating sa iba nung lost ay ganun lamang, napaka-negative. Sabi ni Janice Dagami, masasabi mo na love talagang umiiral sa partner mo kung marunong siyang rumespeto sa'yo pag ayaw mo. Marunong kang unawain pag wala ka sa mood at hindi mo hilig yung ganung bagay. Buti na lang sa asawa ko, naiintindihan ako kapag wala ako sa mood at pag nasa mood ako, bumabawi rin. Yun ang magaling. Performance level. Ayan, sino to? Si Mary France, mararamdaman mo naman yan, Kuya Poy. Lalo na kapag bago pa lang kayo tapos gusto agad umiscore, nako, maraming ganyan. Tapos iiwan ka rin naman kapag nakuha na yung gusto. Yun yung lost. Sabi niya Mary France. Alma Aranilio, kapag ang lagi niyang bukang bibig ay yung mga indecent na mga terms at nahuli mong nanonood ng mga hindi magaganda mga contents. Ayan. Hindi pagmamahal yan. Ano yun? Lost yun. Ayan, ito nagtatanong nga sino to? Si Arlene Alcisto, sabi niya, natalakay niyo na po ba yung papaano malalaman kung love o lost ba ang hanap ng jowa mo? Ayan, meron ka bang kasagutan dito, Arlene? Ayan, habang hinihintay ko, ito, si Melanie Canyaveral, sabi niya, love pagka panghabang buhay yung gusto, lost kapag panandalian lang. Ayan, si Andeng Bongo, yung pag flavor of the month ka lang, sure na last lang yun. Ayan, sabi ni Josery de la Cruz, love kung mag-i-stay siya. Paano kung wala siyang ibang pupuntahan? Yun lang. Di ikaw na lang. Ayan, hello muna kay Sir Ferdy Tobias. Maraming salamat. Alex Fuentes, Andeng Bongo, Yuri Boy Gondra, Peter De La Torre, kina Sakura Hamito. Maraming salamat. Sina John Lester Aquino JL. Ayan, at syempre sa marami pang mga nanonood sa atin at nag-share ng ating programa. Ayan, maraming salamat. Ayan, pero syempre, ang final say ko lang naman dyan, sa kung paano mo nga ba malalaman kung love o lost ba ang hanap ng jowa mo, ng partner mo, totoo naman yon, madali lang. Kanina, sa pinag-usapan namin ng pahapyaw ni Kuya Lord, na kapag ikaw ay pangmatagalan talaga yung hanap mo na lumalabas, na bukod doon sa pagsasama, sa pagniniig ninyo sa ibabaw ng kama, ay mahal mo pa rin, gusto mo pa rin kasama, meron kayong mga plano for the future na totoo, na gusto nyong tupdin, gusto nyong tuparin, yung mga paghawak lamang ng kamay ay okay na, para bang nare-relax ka, ikaw ay secure para sa future, yan yung love. Pero kapag lost lang ang hanap ng jowa mo, totoo yun. Yung ibang sinasabi ninyo dito, na kapag ganun na lang lagi yung bukang bibig, yung kapag nadikit yung balat, parang may gusto na mangyari, nagkadikit lang yung siko, gusto ng nagkadikit yung siko natin, pwesto ka na. Naku, meron nga akong kakilala, di ba? Naku, literal, na wala na nga sa kama, ayan, nasa garahe. Pero hinuli. Nasa garahe ng kapitbahay pinahuli, wala silang sariling garahe. Ganun kaiinit. Di ba? Pero hindi na nga maganda yon. That's lost. Dapat yung long-lasting na mga plano at hindi lamang yung pagkatapos o pagkaraos. Kapag nakaraos na, ala ng plano, uwi ka na, o kaya, sige, balik na ako sa trabaho, kung mag-asawa kayo, o kaya tulog na ako, wala na. Yun, lost lang din yun, kahit pa nga asawa mo. Pero kapag sabi ko kanina, gigil ka pa rin, gusto mo pa rin maulit ang mga pangyayari, o kahit simple, o performance level ka sa mga pangyayaring very intimate sa inyong magpartner, that's love. Ingatan mo yung partner na ganyan. Dear Kuya Poy,
Dear Kuya Poy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Dito po lagi ako nakatutok. Ako nga pala si Jen, 28 years old, mula dito sa Malabon. Sa totoo lang, Kuya Poy, meron akong best friend. Kababata ko po talaga siya. Kumbaga, sanggandikit na kaming dalawa mula noon pa. At sa sobrang closeness namin ay para ko na rin talaga siyang kapatid at the same time. Nancy ang pangalan niya. Pero sa kabila ng magandang relasyon namin ni Nancy, ay may mga pagkakataon na nafe-feel niyang lonely siya nang dahil sa pagiging single niya. Kaya nga December of last year nang makilala niya sa isang dating app ang lalaking si Jordan. Masaklap man, pero aksidente kasing nabuntis ang best friend ko ng lalaking nakilala niya. Okay na sana. Ang kaso, 3 buwan pa lamang silang magkakilala ni Nancy at ang pinakamatindi sa lahat, nang madiskubre ko sa ginawa kong background checking, ay may iba't ibang babaeng nakarelasyon itong si Jordan at ang malala pa sa history niya doon ay nananakit pala siya sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Aside from that, ay walang maayos na trabaho ang piniling maging karelasyon ng best friend kong si Nancy. Kaya nga ang ending ay sa akin na madalas lumapit itong si Nancy para humiram ng pera sa tuwing kinakapos ito sa pagpapacheck up ng ipinagbubuntis niya. Ultimo pambili ng vitamins at pambili ng pagkain ay sa akin din humihiram itong si Nancy. Recently na lamang nang malaman ko na pumayag ang BFF ko na mapakasal sa West itong paparating na June. Pero ang catch, majority ng budget ay manggagaling pala kay Nancy. I told her na huwag magmadali sa pagpapakasal dahil hindi biro ang marriage. For some reason, napansin kong takot siyang humindi doon kay Jordan. Nang tanungin ko naman kung final na ba talaga ang desisyon niya at kung bukal ba talaga sa kanyang kalooban ng pagpapakasal kay Jordan, ay tanging pag-iyak lamang ang isinukli sa akin, sabay sabing wala na raw siyang choice kundi ang magpakasal na lamang talaga. Sinubukan ko makipag-usap naman sa fiancé ni Nancy, and to my surprise, Kuya Poy, ay nagawa niya akong murahin at sigaw-sigawan na kesyo masyado raw ako nangingialam sa relasyon nilang dalawa. At matapos nga ang pangyayaring yun, ay natapos na rin ang anumang ugnayan namin ng matalik kong kaibigan na si Nancy. Dahil siya na mismo ang nagdesisyong putulin na ang anumang koneksyon na meron kaming dalawa. After that incident, dapat bang gawin ko rin yun kay Nancy? Given na wala namang dahilan para ipagpatuloy pa ang kung anong meron sa aming dalawa, Kuya Poy. Sa totoo lang, hindi pa rin maalis sa aking isipan ng matinding pag-aalala dahil na rin kay Jordan. At alam ko rin na hindi magandang o hindi magiging maganda ang kinabukasan ng best friend kong si Nancy sa piling ng lalaking yun. Pakiramdam ko talaga may mali sa nangyayari sa best friend ko. Ayoko naman ng kalkalin pa dahil alam kong alam kong may sarili na silang buhay, pero syempre hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ko sa matagal ko ng matalik na kaibigan. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na makatatanggap ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa iba pang mga walang sawang sumusuporta sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jen. Dear Kuya Poy, Mga kapatid, dito sa kwentong ibinahagi ni Jen tungkol sa kanyang best friend na tinalikuran ang kanilang pagkakaibigan, I believe it's temporary na pagtaliko doon sa friendship na meron kayo nang dahil itong si Nancy is really at a loss sa ngayon. Nawawala siya sa tamang kaisipan, pero I suggest, Jen, na umalalay ka pa rin. Huwag mo namang ilayo yung sarili mo. Tinatanong mo kanina, gagawin ko na lang rin ba na, sige na, tinalikuran na ako ni Nancy, tatalikod na rin ako sa kanya. No,
O alalayan mo na lamang siya dahil may oras o may panahon na magbe-message siguro sa iyan, lalapit sa iyo, you make yourself available for her. O dahil litong-lito siya sa biglaang mga pangyayari. Nga lang, ang masasabi ko lang din, kung yun ang desisyon ng best friend mo, yung mapakasal na nga dito sa lalaking ito, at yan yung nakakalungkot minsan sa buhay natin. Oo, na kung nagawa mo na ang lahat para sagipin ang isang mahal mo sa buhay, ang isang kaibigan mo, at sa kapahamakan, pero hindi ka pa rin pinakinggan, hayaan mo na ang tadhana ang magbigay sa kanya nung aral na sa tingin mo ay deserve niya. 'Di ba? Wag na natin masyadong pakialaman, pero wag din natin pababayaan. Pwede pa rin natin silang alalayan. Kaya naman, hanggang dyan na lamang muna. Dyan, wag mong layuan ng husto. Wag mong talikuran ang kaibigan mo. Katulad ng ginawa niya sa'yo. Dahil darating ang panahon, lalapit yan sa'yo at ikaw pa rin ang mananalo. O ikaw ang mananalo doon sa parte na inilaban mo naman at hindi nyo inabandona yung pagiging matalik nyong magkaibigan. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Pero syempre sa pagkakataong ito, i-congratulate na muna natin ang ating winner na si Mar ng Quezon City na kinuha natin sa... okay. Ayan si Mar na nag-confess sa ating H2H Confessions. Ayan, sa'yo na itong Sulit TV. Oo, itong Sulit TV natin para habang kumakain ka dyan, nakatutok ka sa amin, mas malinaw ang panonood mo. Congratulations sa'yo, Mar. Ayan, mula sa H2H Confessions. At sa pagkakataong ito, dito na rin po ako magpapaalam. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Bukas magkarinigan po ulit tayo 12:00 ng tanghali sa programang H2H Heart to Heart.